Ano ang gagawin mo kapag naka-organic encounter o nasalubong mo ang iyong crush? A. Kikiligin? B. Tatakbo kasi shy type ka? C. Deadma lang, nonchalant ang atake? O D. Gagayahin ang lalaking ito na lilingon sabay magta-transform? Magiging magandang Eya o babae at saka mag-e-emote sa chorus ng hit song na Hanggang Ngayon. Marami tuloy yearner ang bagong tawag sa mga taong hindi makamove on, ang nakaka-relate sa fantasy ng koya nyo. Kaya kumasa na rin sila sa wag mong limutin trend. At pati mga foreigner, aba, nakisakay na rin sa craze kahit pa hindi nila naiintindihan ang lyrics. Ang ilan sa kilalang celebrities at influencers nakikollab na rin sa kanya. Pero sino nga ba itong binansagan ngayong Queen of Transformation? Ang pasimuno ng paandar na ito, ang content creator mula Bacolod City sa Negros Occidental, si Gon, na aminadong na-shock na pumatok ang kanyang videos hindi lang sa Pilipinas, pati na abroad. O mamaya ka na mag-transform, ha? Nagulat ako na natuwa. Brazil talaga yung pinakamalakas. Hanggang sa umabot ng China, hanggang sa Indonesia, Vietnam, hanggang sa naging US, Colombia. Nakakollab ko ng mga artista, sina Marvin Agustin, Jason Gainsa, Chris Bernal. Pero ang pinaka-naloka raw siya ng pati mismong singer ng kantang Hanggang Ngayon na si Queen of R&B Kyla, nakipag-collab na rin sa kanya. Nung si Kyla nga nag-transition na paglingon ng ganon, sinabi nila na ang ganda naman ni Kyla. Pag ako'y nag-transition, sabihin nila na, ay ang funny talaga nito. Hindi raw limot ni Gon nung unang beses niyang sinut ang paandar niyang ito. Kasama ang kaibigan at kapwa niya content creator na si Ron, na siya raw pala ang naunang gumawa ng ganitong transition trend. Sabi ko, okay to ha. Parang try ko nga. Nakita ko pag-scroll ko na yung kay Kyla hanggang ngayon. Pwede to ha, kasi may may palo eh. Kinarir na nga niya ang mga sumunod na transformation. Nariyang nag-ala Catwoman siya, nag-nurse, at pati na Chinita Princess. Para plakado ang outfit at props, nagbayanihan ang mga kaibigan niyang sina JR, Dino, Baby Boy at Patok. Tinutulungan siya namin kung paano gagawin. Si Dino nag-video sa amin, tapos si Baby Boy nag-guide, nagde-direct. Si Patok yung boylet ko, tapos siya naman yung nag-a-assist sa akin. Kung saan kami nag-shoot dito na din kami nagpapalit ng damit para hindi na kami palipat-lipat. Nire-rent ko talaga yung gown, tapos yung wig binigay sa akin. At huwag ka, si Gon, never naging outfit repeater. Kung mag-outfit, pabalik-balik ako ng content, parang nakakaumay siya. At dahil wala raw sa kanila ang expert sa pagme-makeup, nilaro na lang nila ang mukha ni Gon. Pinakita ko marker. Sige, try ko nga to dito sa kilay. Tapos nunal na lang dito. Tapos lipstick gawing blush on. Pinakalabutan talaga. Parang babae kasi talaga. At matapos ang 10 hanggang 15 minuto, ready na umaura ang girl version ni Gon. Ang kanyang alter ego na si Calio. Ako si Calio.
'Di ba? Fresh lang. Ano naman kaya ang kaibahan ng kanilang persona? Ako, maganda. Tapos si Gon parang saks lang. Pag naka-full outfit na yon, parang feeling niya babae talaga siya. Ako mayain ako, miss eh. Di yan mayain, uy. Gusto lang lagi ni Calio magharot talaga. Magpabebe, ganun, magpa-cute. Demure lang. Torpe po talaga ako eh. Parang doon ko din siguro nilalabas. Kung sa talento, saan kaya sila magkakatalo? Masisira si Calio pag ganun, pag kumakanta siya. Anong masisira ka dyan? Pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Pitin ng puso, huwag mong itago. Sa isang hapon, sana'y Pero magkalinawan nga muna tayo, Gon. Fantasy mo lang ba talaga si Calio? O totohanan na? Straight po talaga ako na lalaki. Nag-iilusyon ako na maging babae, ganun. Pero kung marami ang aliw na aliw sa pagtatransform ni Gon, may ilan ding pinupuna ang kanyang content. Baka ma-call out din siya na nagbabakla-baklaan for content. Ito yung queerbaiter na ginagawang katatawanan ng pagiging queer eh. Hindi automatic na kapag straight ang gumanap na LGBT ay queerbaiting ito agad. Ang impact ba nito, nakakadagdag ba ito doon sa pagtanggap ng mga kwentong LGBT o nakakadagdag lang ba ito sa further stereotyping and discrimination? Meron ba siyang kakolaborate o kaya mga LGBT creatives na kasama niya na bumuo ng mga ganitong content? Gusto ba nila tayong pagtawanan lang o gusto nilang tumawa kasama natin? Wala akong problema sa mga LGBT natin kasi may mga tropa din akong ganun. Hindi ko naman po na bastusin yung mga nila. Ang saya nila kasama kasi. Kaya siguro na-apply ko din yun sa mga galaw-galaw ko na ganun. Gusto ko lang naman magpasaya ng tao. Katunayan, ang mga kaibigan niya pa raw na trans women ang tumulong sa kanya para mabigyang buhay si Calio. Nagbibigay lang ako ng suggestion at siya yung gumagawa. Bilang isang trans woman po, hindi naman ako na-offend. Kung meron man daw nilimot si Gon, yun ay ang mga babaeng minsang nagpatibok ng kanyang puso. Nagkaroon ako ng ex pero parang hindi naman yun relate sa akin na huwag mong limutin kasi nalimutan ko na eh. Ay, iba yun. Hindi naman sa sobrang dami. Gwapo yarn. Ganon. Mga nasa 7. Gayunpaman, si Gon, sawi sa pag-ibig. Niloko po ako, 4 sila. Marupok ako talaga. Tapos pag kahit sobrang na yan, sobrang malala na yung kasalanan, isang harot lang yan, ay, okay, go! Patagal ng patagal, marirealize mo din na, ay, piliin ko naman yung sarili ko. Ang mga hugot na ito ni Gon, ibinuhos niya nang siya'y nagsimulang mag-vlog noong 2018. Gatulog-tulog lang na siya sa ila. Balaya nga puti pa nga iya nga banet. Kakapoy, kung wala ka pa rin lutiin. Sabi ko, tuloy ko lang to kasi masaya ako sa ginagawa ko eh. Kahit di ko alam kung may patutunguhan ba o wala. Ang kinikita niya sa pagva-vlog, ipinampuhunan niya sa tindahan ng kanyang nanay Beverly. Nung una pinipigilan niya pa ako, sabi niya na mag-aral ka na. Sabi ko, gusto ko makita sa camera kasi dati gusto ko talaga maging artista. Kung magta-transform ka into someone na artista. Si Marian. Pag-ibig sa'kin. Hanggang sa nagbunga na nga ang kanyang pagpupursige dahil sa million views ng kanyang transformation videos, kumita ang kanyang mga content. Yung video ko na nag-viral is yung kasama ko si Sir Marvin Agustin. 21 million views po. Doble po yung kita ko po. Nakapagpundar na ngayon si Gon ng kotse at naipa-renovate na rin niya ang bahay nila sa Bacolod. Pasalamat po ako kasi si John Mark tumutulong na sa amin. Ang wish ko lang kay John Mark, matuloy-tuloy yan po ang iyang trabaho. Kung saan man saya man, supporta lang po kami. Ang pinanghihinayangan lang ni Gon, hindi na raw siya nakitang sumakses ng kanyang ama. Namatay na po kasi siya. 2018 din po, pag feel ko na malungkot ako, chinachat ko siya, Pa, miss na kita. O pa, nandito na ako sa pangarap ko. Gusto ko marinig lang sa kanya na, nak, sobrang proud ako sa'yo.
Samantala, nitong Biyernes, may isang kapuso celeb na gusto ring makipag-collab kay Gon. Makontrol kaya ni Gon ang kilig at hindi maiwasang hindi tumingin kung ang kanyang makaka-encounter ang TDH o ang tall, dark, and handsome at sparkle artist na si Anthony Constantino. Parang ganun. Opo. Parang... Limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Bitin ng puso, huwag po, nice to meet you po. I'm Anthony. I am Gon po. Nice to meet you, Gon. I've seen your content. Ay, thank you po. Hala, ang gwapo niyo po pala sa personal. Parang magta-transform ako bigla, ano ba? Gusto ko po kasing mag-artista, Sir Anthony. So paano po yung mga tips po, ganun? Getting all of the views, all of the engagement is definitely pleasing, but at the end of the day, you need to stay grounded, of course, and stick to yourself, stick to your core values. Yes, thank you so much. limutin pag-ibig sa'kin na iyong pinadama. Bitin ng puso, huwag mong itago. Sa isang kahapon, sana'y mabalik. Kung lilingunin ko man yung mga dati kong mga pinagdaan ko dati, sobrang layo na po talaga. Kasi dati parang pangarap ko lang to, ganun. Grabe yung blessings na binigay, parang hindi ko ine-expect. Sa bawat lingon, hindi lang anyo ang pwedeng magbago. Malay mo, pati ang kwento ng iyong puso.